Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga nagkagandahan at mga nagkagwapuhan, mga anak ng Diyos. Tama po bang sinabi ko? Mukhang hindi po kayo naniniwala. Magandang umaga po sa mga nagkagandahan at mga gwapong anak ng Diyos. Sino mo malakas na amen? Amen. Praise God. Tulad nga po nung nakaraang taon, unong Christmas, marami po tayong natanggap, maaaring ba sa atin. Mayroong natanggap na bagong sapatos, bagong panyo, bagong damit. Yan, maraming bagong natanggap na regalo. At iyon ay kaloob sa atin ng mga mahal natin sa buhay. Pero ang isa sa pinakang the best na matatanggap po natin at regalo po sa atin ng ating Panginoong Kristo nung siya ay isinilang doon sa sabsaban ay magkaroon po tayo ng walang hanggang buhay na ipinagkakaloob niya sa atin. Nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay at ito po yung tinatawag na bagong buhay kay Kristo Jesus. At ito po ang ating paksa o mensahe na ating pong pagsasalusaluhan sa araw na ito. Buksan po natin ang ating Biblia sa Filipos chapter 4 verse 17 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi po dito, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kaunti man lamang. Wala na silang inaatupang kundi pawang alaswahan. Sumunod po, sabi po dito, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na nasa Kanya. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwin na ninyo ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayong bahagi ng iisang katawan. Kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, nagalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap buhay siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakikinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatag ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Pagpalain po tayo ng Diyos pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Bagong buhay. Ibig sabihin ng bagong buhay, ito po yung bagong pagkatao. Ito po yung panimula na kung saan tayo ay haharap sa bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Noong nakaraang linggo po, pinalakay po ni Ate Eri tungkol sa mga taong naliwanagan. Tayo po na taong naliwanagan ng aral ni Kristo, sapagkat si Kristo ang ilaw ng sanlibutan, tayo po yung mga binigyan ng Diyos ng bagong buhay. Mayroon po
tatlong punto dito. Unang punto ay yung dati nating buhay. Pangalawa, yung bagong buhay. At sumunod po, yung mga gawain ng isang taong may bagong buhay kay Kristo. Ano po ba ang katangian? O anong klaseng tao po ba tayo nung tayo po ay nasa dating buhay pa tayo? Nasa dating buhay, o lumang buhay pa tayo? Yung hindi pa tayo naniniwala kay Kristo, yung hindi pa tayo sumasampalataya sa Kanya, anong klaseng buhay mayroon tayo? Una, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Nung tayo wala pa sa bagong buhay kay Kristo, ang ating iniisip ay walang kabuluhan. Ang ating iniisip ay puro sa ating sarili lamang, puro sa ating pamilya, puro ako. At ang sabi nun, walang kabuluhan. Sapagkat ang iniisip natin ay yung mga bagay na nakikita natin. Ang iniisip natin yung mga bagay na pangsamantala, yung kinakain ng tanga, yung kinakain ng kalawang, yung hindi natin pakikinabangan sa panghabang buhay. Samantalang ang dapat natin isipin, yung mga bagay na kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya, yung mga bagay na panglangit. Sabi nga po doon sa Filipos, chapter 4, verse 8, sabi po doon, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na nararapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Dapat ang laman ng isip natin hindi lamang sa mga material na bagay. Dapat ang maging laman ng ating isipan ay yung mga bagay na nakakabuti, mga bagay na marangal, mga bagay na kagalang-galang. Alam mo ninyo yung mga bagay na kagalang-galang, ito po ang katangian ni Kristo. At kung tayo ay nananalig kay Kristo, dapat maging katangian natin ito, tayo maging kagalang-galang. Maging sa pananalita, sa pananamit, sa lahat ng pagkakataon. Tayo ay maging kawamis niya sapagkat siya ang ating sinasamba. Nung tayo wala pa, nung tayo nasa luma pa nating pagkatao, wala tayo sa tamang pangunawa. Hindi natin unawaan ang mga bagay na makalangit. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, doon sa maniningil ang buwis, doon sa isang guro, ang sabi niya, "Guro ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Ano pa kaya kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na pandangit?" Marahil, hindi naunawaan ang mga tao sa labas kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, kung bakit natin tinatas ang ating mga kamay, kung bakit tayo umaawit ng papuri sa Diyos, kung bakit tayo masaya tapos biglang iiyak. Hindi nila ito maunawaan sa sarili ng mga naluloko na yata ang mga tao ko. Biruin pa ang saya-saya tapos bigla na lang iiyak. Sapagkat hindi sila makaunawa ng mga bagay na spiritual, sapagkat wala sa kanila ang katotohanan, wala sa kanila ang salita ng Diyos. Ganun na ganun po tayo. Pinagtatawanan po natin yung nagpapa sa Diyos. Pinagtatawanan po natin yung nagdadala ng Biblia. Pinagtatawanan po natin yung mga tumataas ng kamay, yung mga nagpapalakpak at umaawit sa Diyos. Bakit? Wala tayong pangunawa tungkol sa mga bagay na ito sapagkat tayo ay nasa lumang pagkatao. Sumunod, sila ay mangmang. Kung titignan po natin ngayon, marami po ang kumukonsulta o pumupunta sa mga manghuhula, sa mga puso'y expert. Mayroong mga kumakausap sa mga patay sapagkat nais nilang malaman yung kanilang kapalaran. Nais nilang malaman yung magandang buhay na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Pero ito po ay malaking kasalanan sa Diyos. Sapagkat sa halip na sa tao tayo manalig, sa halip na sa tao tayo lumapit, dapat tayong magtiwala at lumapit sa Diyos. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6, "Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong kakayanan. Siya ay sangguniin sa lahat ng iyong mga lakad, at Kanya kang itutumpak sa iyong mga lakad." Kung tayo ay sasangguni sa Kanya, siya ang higit na nakakaalam ng para sa atin. Kaya dapat sa Diyos lamang tayo sumangguni. Sa Diyos lamang tayo lumapit at humingi ng gabay.
Paano natin malalaman ang gabay ng Diyos sa ating buhay? Paano natin malalaman ang katwiran ng Diyos sa ating buhay? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng Kanyang banal na salita. Sino po ba sa inyo rito ang nananabik na magbasa ng Biblia? Kailan po kayo huling nagbasa ng Biblia? Ito po ba inyong ito po ba yung kaligayahan ninyo? Minsan ang ginagawa ng iba, nagbabasa ng Biblia para maantok. Pero sa totoo po, dapat natin kasabihan ang pagbabasa ng Biblia sapagkat ang salita ng Diyos ay mababasa natin sa Biblia. Makikita natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang plano sa ating buhay kung kasasabihan natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong maging mangmang katulad ng mga taong nasa sanlibutan. Sumunod po, sila ay may katigasan ng ulo. Doon po yun sa verse 18. Ito pong matigas ang ulo, sila po yung nakarinig na ng salita ng Diyos. Maaring yung mga kaibigan ninyo, yung mga kamag-anak ninyo, nag-share na kayo ng patungkol kay Jesus. Alam na nila ang tungkol sa kaligtasan. Alam na nila na ang tao ay mapapahamak. Pero sa halip natanggapin nila si Jesus Christ, sa halip na sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi nila ginawa yun. Bakit? Sapagkat matigas ang ulo nila. Ang sinusunod nila ay yung kanyang sarili. Sapagkat katulad nung dati, nung tayo nasa dati pa natin pagkatao, ang sinusunod natin ay yung kung saan magiging makinhawa ang ating sarili. Ang sinusunod natin ay ang ating sarili. Sapagkat hindi pa natin lubos na nauunawaan ang patungkol sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi doon, walang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Mayroon pong dalawang uri ng buhay ang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Una, yung bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa nung tayo ay tumanggap sa Kanya, nung tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Sapagkat ang sabi doon, ang sino mang nakipag-isa sa Kanya ay isa ng bagong nilalang. Nung tayo ay sumampalataya, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Ito po yung pinagkaloob ng buhay sa atin, sa piling niya dito sa lupa. At ang ikalawang uri ng buhay, ito po yung walang hanggang buhay sa piling ng ating Ama doon sa langit, na kung saan wala nang luluha, wala nang iiyak, wala nang bigati, wala nang problema. Doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan ng buhay. Samantalang dito sa lupa, yung bagong buhay dito sa lupa ay ipinagkaloob sa atin bilang preparasyon, bilang paghahanda upang maranasan natin ang ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Nung tayo ay hindi pa nananampalataya at nananalig sa ating Panginoong Kristo, wala sa atin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sunod, sila'y alipin ng kahalayan. Mahalay sa salita, nagbibiro ng mahalay, ng malaswa, mahalay sa pananamit, mahalay sa pagkilos. Ganun po tayo nung tayo wala pa kay Kristo. Pero ano po ba ang epekto nito sa ating buhay? Itong kasalanan, itong nakahalayan. Ang epekto nito ay maraming tao ang namumuhay na walang moral. Maraming tao ang nasisira ang buhay dahil sa ganitong pamumuhay na nabubuhay sa kahalayan. At alam naman natin na ito ay ayaw ng Diyos. Galit ang Diyos na tayo ay mamuhay sa kahalayan. Noon ka, di ba, ginunaw ang Sodom at Gomora dahil sa mga bagay na sila ay namumuhay sa kahalayan. Pero salamat sa Diyos, sapagkat yon ay naging bahagi na lamang ng ating buhay. At nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, tayo ay pinalaya ng Diyos sa ganung uri ng pamumuhay. Walang kahihiyan sa kanilang ginagawa. Maaari nung tayo ay hindi pa born again, kapag ang ating anak ay nalamangan niya yung kalaro niya, tuwang-tuwa tayo. Sasabihin natin, wais talaga ang anak ko. O maaaring yung ating anak na binatilyo, palit ng girlfriend, sasabihin natin, ang galing talaga ng anak ko, balang-bala sa atin. Yung pang gawang masama ay hindi natin ikinahihiya, bagkus ipinagmamalaki pa.
Sasabihin natin, tingnan mo itong kapatid ko, talagang maya-maya, talagang palit ng asawa. Kanilang girlfriend, ngayon ang asawa, mas malala yun. Bakit? Hindi natin ikinahiya ang paggawa ng masama, pagkos ipinagmamalaki pa natin. Noon yun, pero ngayon hindi na, sapagkat tayo ay nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. At naniniwala ako sa mga anak ng Diyos, walang babaero. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay tapat sa kanilang mga asawa. Ang paglilingkod nila sa asawa ay katulad ng paglilingkod sa Diyos. Sapagkat si Kristo nga ang pinakang ulo ng ating pamilya. Ang si Kristo ang sentro ng buhay ng isang pamilya. Sunod po, ano po ba yung katangian ng mga wala pa kay Kristo, yung dating buhay natin? Sabi doon, sila'y alipin ng kalaswaan. Katulad nga po ng nabanggit ko po kanina, malaswa sa pananamit. Alam po ninyo, kung sa pananamit pa lamang, ay hindi na natin iniisip yung ibang tao. Tayo po ay nagiging instrumento para magkasala ang ibang tao. Kaya nga po, ano sabi doon sa mga kabataan, maging mainhin kayo, maging huwanan kayo, saan? Sa pananampalataya, sa pananalita at pag-uugali. Maging mainhin sa pag-uugali, kasama dyan ang pananamit, upang maiwasan natin na ang dyablo ay mabigyan natin ng pagkakataong kumilos sa ating buhay. Kaya, salamat sa Diyos, sapagkat tayo ay pinalaya ng Diyos doon sa buhay na kung saan tayo ay naaalipin ng mga kalaswaang pamumuhay. Ngayon, yung ikalawang bahagi, ang bagong buhay. Nung tayo ay sumampalataya kay Kristo, nung tayo ay naborn again, tayo ay nilinis ng Diyos. Pinatawad sa ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng buhay kay Kristo Jesus. Mayroon pong isang kwento o isang patotoo. Ito pong tao ito ay kilala natin sapagkat siya po ay anak ng kilalang tao dito sa Pilipinas. Pero siya po ay napinanggo dahil siya po ay nakakasuhan ng panununog at siya ay nakamatay. Siya ay nahatulan sa bilangguan ng habang buhay ng pagkabilanggo. Pero dumating ang panahon na bumaba ang asistensya sa kanya, naging 24 years na lang. At pinag-aralan pa yung kaso niya. Hanggang sa dumating na siya ay napawalang sala. Pero ang patutuon ng kapatid natin ito, doon pa lamang sa bilangguan, ay naranasan na niya ang bagong buhay kay Kristo. Sapagkat habang siya ay nakakulong, mayroon siyang black and white na TV doon at doon ay napanood niya ang mga programa sa TV patungkol sa ating Panginoong Kristo. At ang sabi nga po doon, parang nakita niyo yung kanyang sarili doon sa sermon ng pastor. Ganun po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katulad. Pwede mo ba makailang tubig? Ay katulad na ng isang salamin na kung saan makikita natin ang ating sarili. At ang sabi niya, tignan mo itong tao ito, tignan mo itong pastor na ito, parang pinapatamaan ako. Pero nagkaroon ng rema sa kanyang buhay, yung sermon ng pastor na iyon, at unti-unti na bago ang kanyang buhay, siya ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, doon pa lamang sa bilangguan, ay naranasan ko na ang bagong buhay kay Kristo. Kaya kaya napakahalaga na ipangaral natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi doon sa Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay tinawag ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na tayo po ay tinawag ng Diyos? Mayroon po tinatawag na general calling. Ano po ba yun na tinawag tayo ng Diyos? Tinawag tayo ng Diyos para siya ay sambahin. Tinawag tayo ng Diyos para tayo ay manalangin. Sa pamamagitan ng panalangin ay makakapag-ministeryo tayo na ipanalangin natin ang mga nasa pamahalaan, ipanalangin natin yung mga namumuno sa atin, ipanalangin natin yung mga mahal natin sa buhay, yung kaibigan, yung kapitbahay, at yung mga namumuno sa iglesia. Yung po yung kinatawag na general calling, yung pagsamba, yung panalangin, yung
encourage one another, na sa halip na idiin mo siya sa kanyang kasalanan, i-encourage mo siya na siya ay magkaroon ng bagong buhay, at higit sa lahat kung ibahagi mo ang salita ng Diyos, may pangaral mo si Kristo, na kung saan may pangangaral patungkol kay Kristo, nandoon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga po sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ninyo na si Jesus Kristo ay Panginoon at buong puso kang mananampalatayang siya'y binuhay ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, yung pagpapahayag ng patungkol kay Kristo, ito ang nagiging instrumento upang maranasan ng tao ang kaligtasan. Sapagkat ito ang misyon ng ating Panginoon sa Kristo, na tayo ay magkaroon ng kaligtasan sapagkat tayo ay nahatulan ng kamatayan. Sa dahilan po. Praise God. Ngayon, ano po ba ang larawan ng isang taong may bagong buhay kay Kristo? Ang larawan ng isang taong may bagong buhay kay Kristo, ang buhay niya ay nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Ang laman ng kanyang isip ay si Jesus. Ang laman ng kanyang puso ay si Jesus. Dahil ang laman ng kanyang isip si Jesus, ang laman ng kanyang puso si Jesus, ang lumalabas sa kanyang bibig ay si Jesus. Paano natin malalaman na ang ating buhay ay nakasentro sa Kanya? Siya ang ating sinasamba. Katulad nga po ng inaawit natin kanina, na sabi noon yung anghel ay dumating upang siya'y pagtikuran. Tayo bilang mga anak ng Diyos, naririto tayo upang sambahin siya. Bakit natin dapat siyang sambahin? Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Masabi po doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, siya ay makapangyarihan Diyos. Masabi po doon sa Revelation chapter 1 verse 8, siya ay makapangyarihang Diyos. Kaya ang ating Panginoong Kristo dapat natin siyang sambahin. Hindi kailangan ni Jesus Christ ang gandang lalaki mo. Hindi kailangan ni Jesus Christ ang ganda ng damit mo. Hindi kailangan ni Jesus Christ yung mga kotse o kayamanan. Ang kailangan ni Jesus Christ, ang hinihingi niya at ang maihahandog natin sa Kanya ay ang ating pagsamba sa Kanya. Kaya nga siya ay nagtuturo ng karapat-dapat at tamang pagsamba. Nasabi nga po sa John chapter 4 verse 24, sambahin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, umakyat sa langit at dapat natin siyang sambahin sapagkat siya ang Diyos na nagkatawang tao, at ito lamang ang katanggap-tanggap sa Diyos na pwede natin ihandog bilang pagsamba. Sumunod, nung tayo ay mayroon ng bagong buhay, ang buhay natin ay nakabatay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Nasabi ni Jesus Christ doon sa John chapter 14 verses, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan mo. Si Jesus Christ ang katotohanan, at mararanasan lamang natin ang katotohanan kung tatanggapin natin siya. Ano po ba ang katotohanan patungkol kay Jesus Christ? Ano po ba ang aral ni Jesus Christ na totoo? Itinuturo niya na mayroong Diyos na lumikha. Lahat ng bagay na ating nakikita, pati hangin, pati mga bukid, pati mga ibon, yung mga pagkapunta po tayo ng probinsya, makikita po natin yung kayamanan ng Pilipinas. Makikita natin ang gaganda ng mga tanawin. Ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay nilikha ng Diyos para sa atin. Ito po ang katotohanan na ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo, ay dapat tayo mamuhay sa katotohanan sapagkat nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sabi nga po doon, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya sa John 1:3. Ang katotohanan na itinuturo sa ng ating Panginoong Kristo, mahal niya ang tao. Kahit sino ka pa, kahit ikaw lang pinakampusakal na magnanakaw, kahit ikaw lang pinakampusakal na tao, pinakamasamang tao, marahil nabasa natin sa Biblia na mayroon siyang na-encuentrong mga masasamang tao. Nasabi ng mga pari, tingnan mo kung si Jesus Christ,
Bakit kasama niyo yung mga maniningil ng buwis? Bakit kasama niyo yung mga magnanakaw? Pero tandaan po natin na ang ating Panginoong Kristo ay napunta rito para sa ating mga taong makasalanan upang tayo ay iligtas niya sa kasalanan. Sabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Tayo ay tinimbang ngunit kulang. Kahit sabihin na natin tayo na ang pinakang mabuting tao, kahit sabihin natin hindi tayo nagnanakaw, kahit sabihin na natin tayo ay gumagawa ng mga bagay na mabuti sa ating kapwa, kung wala si Kristo sa ating buhay, tayo ay tinimbang na kulang. Nasa atin pa rin ang kasalanan. At dahil sa kasalanan ito, buhay pa tayo ay hinagtulala ng kamatayan doon sa impyerno. Masabi nga po doon sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito po ang katotohanan na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Ang makapagliligtas lamang ay ang Diyos. Ang makapaglilinis lamang ng ating kalumihan ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang makapagpapatawad lamang sa atin ay yung ang ating Panginoong Jesucristo na walang kasalanan. Kasabi nga po doon sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 21, siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayo ay mapawalang sala. Duliin po ninyo, siya na walang kasalanan. Kinuha niya ang kasalanan natin. Pinasan niya ang kasalanan natin upang tayo ay mapawalang sala. Ano po bang nangyari doon nung kinuha niya ang ating mga kasalanan? Siya ay pinahirapan. Siya ay pinatay. At dahil doon sa kamatayang iyon, tumulo ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa pagtulo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang luminis sa ating kasalanan. Kaya ang sabi doon sa Biblia, kung ipapahayag ninyo ang inyong kasalanan ng tapat at banal, siya'y tapat na magpapatawad sa atin at hindi lamang tayo patatawarin, kundi nilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Tignan po ito kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi nilinis pa ang ating mga kasalanan. At hindi lang nilinis ang ating kasalanan, kundi kinalimutan niya pa ang ating mga kasalanan. Kaya pag pumunta tayo doon sa langit at nakita natin si Jesus Christ, hindi niya na inaalala na ikaw yung dating mangungupit sa nanay. Hindi niya na inaalala na ikaw dating taksin. Hindi niya na inaalala na ikaw yung dating sinungaling. Bakit? Tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Tayo ay nilinis sa ating kasalanan at kinalimutan niya ang ating kasalanan. Sino po ba rito ang may kaibigan nagkasala sa kanya? Tapos humingi ng sorry. Tapos sabi mo, sige, pinatawad na kita. Pero pag nakakasulubong mo, naaalala mo pa rin yung ginawa sa iyo dahil nasaktan ka. Si Jesus Christ, hindi ganyan. Pag pinatawad ka ni Jesus Christ, kinalimutan na ang kasalanan mo. At kung tayo ay harap sa amang nasa langit, yung katuwiran ni Jesus Christ ang ating tinanggap, yun po yung katotohanan. Tayo bilang may bagong buhay kay Kristo Jesus, nabubuhay tayo na nakabatay sa katotohanan. At kung alam natin ang katotohanan patungkol kay Jesus Christ, hindi tayo maliligaw. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparural sa Ama kung hindi sa pamamagitan mo. Kung mayroong mga magbabahagi ng salita ng Diyos para iligaw ka, hindi ka na maliligaw. Bakit? Nasa iyo ang katotohanan. Alam mo na ang katotohanan. Alam mo na si Jesus Christ lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Si Jesus Christ lamang ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas. Ang sabi doon sa Gawa, chapter 4, verse 12, walang pangalan sa silong ng langit at lupa na sukang ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoong Jesucristo? Ganyan po kadakila ang pag-ibig niya. Ganyan niya tayo kamahal. Sabi nga po doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta. Sino po ba ito yung may sinisinta? Pero si Jesus, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos Ama.
Sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Nung ang ating Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus, ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit hindi kayang tignan ng Amang nasa langit ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang kasalanan ng sanlibutan ay nasa kanyang balikat. Pero yun, ginawa ng Diyos Ama yun, kinalimutan niya. Bakit? Mahal niya tayo. Ayaw niya na tayo ay mapahamak doon sa impyerno. Sino po ba rito ang naniniwalang may impyerno? Sa impyerno, araw at gabi at walang hanggang kaluluwa. Sa impyerno, araw at gabi at walang hanggang kang mananangis. Kakainin ang laman mo ng uod. Ikaw ay lalamoy sa dagat na apoy. Sino po ba rito ang lumabas ng tanghali at naka-umbrella pa sapagkat napapasok sa sikat ng araw? Sa impyerno, mararanasan ng isang taong walang Kristo ang init ng apoy. Sabi nun, asupre, dagat na apoy. Walang hanggang pagtangis, walang hanggang pagluha. Gusto po ba ninyo iyon? Gusto niyo po bang mapuntas doon sa impyerno? Naniniwala po ako na ayaw natin mapuntas doon sa impyerno. Kaya mayroong ginawang paraan ng Diyos at ang remedyo ng Diyos upang tayo, kasi nga po, katulad yung nabanggit ko kanina, tayo ay nahatulan na ng kamatayan. Tayo ay nahatulan na ng kaparusahan doon sa impyerno. Alam ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos na tayo mahatulan ng kamatayan doon sa impyerno. Kaya ang ginawa niya, isinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang maligtas tayo doon sa impyerno. Sumunod po, ang bagong buhay kay Kristo ay hinubad na niya ang dating pagkatao. Pag sinabi pong hinubad niya ang dating pagkatao, iniwanan niya na ang kanyang dating pagkatao. Tinalikuran niya na ang dating pagkatao. Kung dati nagsisinungaling ka, hindi ka na nagsisinungaling. Kung dati nagmumura ka, hindi ka na nagmumura. Kung dati manginginom ka, hindi ka na manginginom. Kung dati marami kang bisyo, alipin ka ng bisyo. Dahil na sa bagong buhay ka na, hinubad mo na iyon. At sa oras na hinubad mo na iyon, wala nang balikan. Sabi nga doon sa isang kanta, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Wala nang babalik sa dating pagkatao. Sapagkat tayo ay nabubuhay na sa biyaya at awa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin ng hinubad na ang dati nating pagkatao ay iniwan na natin ang tuluyan at wala nang pagkakataon na balikan natin yun. Bakit natin iniwan ang dating buhay? Sapagkat ang dating buhay ay masama. Ang dating buhay ay isinumpa papunta doon sa kamatayan at alam natin yun, ayaw natin na tayo mapahamak. Kaya iniwanan na natin ang dati nating buhay. Sumunod, sinuot na natin ang bagong buhay o bagong pagkatao. Ano po ba yung bagong pagkatao? Mayroon tayong bagong pag-iisip. Mayroon na tayong bagong diwa at mayroon na tayong pangarap sa buhay. Bagong pangarap sa buhay. Ano po ba ang ibig sabihin ng bagong diwa? Ang ibig sabihin ng bagong diwa, iba na ang panlasa mo. Nagkaroon ka na ng bagong panglasa. Amoy pa lang ng alak, ayaw mo na. Bakit iba na ang panglasa mo? Ganun po ang ibig sabihin nun. Na tayo ay may bagong buhay. Tayo ay binigyan ng bagong pag-iisip at bagong diwa. Ang iniisip natin ay ang mga bagay na ikabubuti ng bawat isa, hindi lamang ng ating sarili. Ang iniisip natin ay kung paano natin mabibigyan ng ngiti ang Diyos. Ang iniisip natin kung paano natin siya maluluwalhati. Ang iniisip natin sa ngayon ay kung paano aabot ang ating pagsamba sa Kanya. Ang iniisip natin ay kung paano natin patuloy na mahanap, masasaliksik ang Kanyang katuwiran. Ito po ang bagong buhay kay Kristo. Mayroong bagong diwa, mayroong bagong pag-iisip, at mayroong bagong pangarap. Alam po ninyo, hindi po masama ang mangarap. Ang kinakailangan sa pangarap natin ay kasama natin si Jesus. At kung kasama natin si Jesus sa ating pangarap, sigurado
na ang pangarap natin ay matutupad. Bakit? Itatama niya ang maling pangarap. Unti-unti na tayong babaguhin, unti-unti nang babaguhin ang ating isipan, unti-unti nang babaguhin ang ating panlasa upang ang ating pangarap ay mapunta doon, magkaroon, maiugnay doon sa katwiran niya, sa kanyang plano sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay mayroong dakilang plano sa atin. Hindi tayo singaw, hindi tayo estatwa, hindi tayo alagang hayop. Tayo ay tao. At ang tao ang nilalang ng Diyos ay nilalang ng kawalis niya. Ang tao ay nilalang ng espesyal. Di ba doon sa paglikhaan, sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganito. Pero ang ginawa niya sa tao, kumuha siya ng putik. Talagang minaniod na niya. Pinaganda niya, ginawa niyang special ang tao. Bakit? Mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay natin. At ang magandang plano na ng Diyos sa ating buhay ay yung patuloy natin siyang makilala na kung paano magkakaroon ng kahulugan ng ating buhay kung si Kristo ang ating Diyos, ang ating sinusunod. Ang bagong buhay kay Kristo ay isinuot na niya ang bagong pagkatao. Sumunod po, pumunta naman po tayo doon sa mga gawain ng isang taong binago na ni Kristo. Ano po ba yung mga gawain ng isang taong binago na ni Kristo? Una sa lahat, nasabi dito, dati sinungaling, ngayon ay nagsasabi na ng totoo. Sa verse 25. Sino po ba nito ang nagsisinungaling? Konti lang. Medyo lang. White lie daw yung tawag doon, o medyo nag-aalibay. Pero tandaan po natin, kay alibay yan, kay ano yan, pagsisinungaling pa rin yan. Pero ang isang bagong tao kay Kristo, sabi nito, dati sinungaling, pero ngayon ay nagsasabi na ng totoo. Kaya nga po yung sinabi ko po kanina, magandang umaga sa inyo mga nagagandahan at mga nagagwapuang mga anak ng Diyos. Hindi po ako nagsisinungaling doon. Totoo po yun, sapagkat gano'n ang tingin ng Diyos sa atin. Siya ang lumikha sa atin at ginawa niya tayong the best. Ginawa niya tayong kalarawan. Amen po ba? Praise God. Sumunod po, pwedeng magalit, huwag lang magkasala. Pwedeng magalit, huwag lang magkasala. Naalala po ba ninyo si Jesus Christ? Nung pumunta siya sa templo, nakita niya ang ginawang pugad ng mga magnanakaw ang templo. Anong ginawa niya? Nagalit siya. Pinalayas niya yung mga tao gumagawa ng masama, pero hindi siya nagkasala. Tayo, may posibilidad na magalit. Sino po ba ito yung nagagalit? Pwede po bang pakita sa kamay para na makita ko? Yung hindi nagagalit, walang pandama. Sabi doon, pwedeng magalit, huwag magkasala. Paano po ba yung pwedeng magalit para huwag lang magkasala? Bakit ba nagagalit ang isang tao? Nagalit ka dahil niloko ka. Kung niloko ka, natural magagalit ka. Nagalit ka dahil nagsinungaling sa'yo. Nagalit ka dahil ginawa ka ng masama. Pwede yun, pwedeng magalit. Pero, ang sabi sa Biblia, huwag mong hahayaan na lumugan ng araw ang iyong galit. Bakit? Kapag ginawa mo yun, na hinayaan mong lumubog ang araw dahil sa iyong galit, magiging puot na yun. Binibigyan mo na ng pagkakataon ng dyablo para kumilos sa buhay mo. Kapag natulog ka ng galit, kinabukasan paggising mo, doble na ang galit doon. At kapag kailalagaan mo ang galit, magiging puot. At ang sabi sa Biblia, ang magalit sa kanyang kapatid ay masama. Para ka na rin pumapatay noon. Hindi po ba? Kaya, ang sabi sa Biblia, pwedeng magalit. Pero pala malipasin mo kagad ng galit. Huwag mo hayaan, ikaw ay magkasala. Huwag mo hayaan na bigyan mo ng pagkakataon ng dyablo na kumilos sa iyong buhay. Sumunod, dati magnanakaw, ngayon naghahanap buhay na. Ang pagnanakaw, yung pagkuha natin ng gamit na hindi sa atin. Sa trabaho, ganun. Maaaring nagnanakaw ka na hindi mo nalalaman. Sa paanong paraan, maaaring naghahanap oras ng trabaho. Ang ginagawa mo sa computer, yung assignment ng anak mo, pagnanakaw yun. Oras ng trabaho nagnanakaw at saka pagnanakaw yun. Oras ng sermon ng pastor na tutulog ka, pagnanakaw yun. Bakit? Hindi sa iyo ang oras na ito, ito yung oras ng Diyos. Tapos tutulugan mo siya, di para kami ng nakaw, kinuha mo yung oras niya. Sapagkat ang oras na ito ay oras ng Diyos. Kaya sabi doon, ang magnanakaw, huwag nang magnakaw. Ngayong bagong taon,
magbago na tayo ng buhay. Huwag na tayong magnakaw. Sa halip, maghanap buhay tayo. Pero tandaan po natin, ang pipiliin natin hanap buhay ay marangal. Kasi may hanap buhay pero hindi marangal. Yung bang bibili mo yung nakaw na cellphone, tapos ibebenta mo rin, hanap buhay yun. Pero hindi marangal na hanap buhay yun. Yung mga scam-scam, yung mga panluloko, hanap buhay na panluloko. Sabi sa Biblia, huwag ka lang magnakaw, maghanap buhay ka. Bakit kinakailangan maghanap buhay? Upang maitulong mo ito sa pangangailangan ng iyong kapatid. Yun po ang katangian, ang ginagawa ng isang taong may bagong buhay kay Kristo. Hindi na siya nagnanakaw, naghahanap buhay na siya. Sunod, magsalita ng angkop sa pagkakataon. Ano po ba yung salitang hindi angkop sa pagkakataon? Yung nagmumura, naglalait ng tao, yung paninirang puli, yung nagsalita ka ng masakit sa iyong kapwa, para mo na rin siyang sinaktan, ang kanyang kalooban, para mo na rin siyang sinampal. Yung nanlalait ka, nagsasalita ka ng pangit sa iyong kapatid, di para na rin pinintasan mo yung Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng kapatid mo, tapos lalaitin mo. Sasabihin mo na lang kapag hindi mo gusto yung itsura niya, kapatid, ang unique-unique ng mukha mo. Diba? Totoo naman, kaiba lang, pero hindi siya pangit, unique lang. Dahil lahat tayo ay ginawang alarawan ng Diyos, tayo ginawang mabuti sa harapan ng Diyos. Ang Diyos, isa ang lumikha sa atin. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya tayo ay mangusap ng angkop. Huwag tayong magmumura, huwag tayong manlalait, huwag tayong magbubulyaw, huwag tayong magsisigaw. Huwag natin sisiraan ang ating kapatid. Kasi pag siniraan mo yung kapatid mo, parang tinanggalan mo na siya ng kabuhayan. Sasabihin mo doon sa kasama mo, ayan, hindi yan magpagkakatiwalaan. Di wala nang tatanggap sa kanyang trabaho. Ayan, sinungaling yan. Ayan, magnanakaw niya. Kahit hindi naman totoo. Parang tinanggalan mo siya ng pagkabuhayan. Kaya bilang taong na nagkaroon na ng bagong buhay kay Kristo, hindi na tayo magsasalita ng mga masasakit sa ating kapwa. Bagos kung tayo ay magsasalita, dapat yung salitang mayroong pag-ibig. Salitang nararamdaman niya ang pagmamahal at pag-unawa. Salitang nag-i-encourage. Salitang nagbibigay ng pag-asa. Ito halimbawa lang po. Halimbawa mayroon kang kapatid na may sakit. Katulad halimbawa ni Krista, mayroon siyang sakit dito sa lamunan. At bilang kabataang Kristiyano rin, niyaya kang para ipanalangin siya. At mabahaginan mo siya ng salita ng Diyos. Anong angkop na salita ng Diyos ang pwede mong ibahagi? Yung tungkol sa pananampalataya. Sabi nga sa Biblia, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na nakikita. Kung mayroon kang pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Yun yung dapat na ibahagi natin sa ating kapwa. Yung nagkakaroon siya ng pag-asa sa buhay. Yung ipinakikilala mo ang kadakilaan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at kailanman. Mga salitang angkop sa pagkakataon. Sumunod, naaaliw sa kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ba yung kaloob ng Espiritu Santo sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and faithfulness. Yung katapatan, yan ay bunga ng Santong Espiritu. Kung tapat ka, ibig sabihin nagmamanifest sa iyo ang Espiritu Santo. Kung mayroon kang pag-ibig, ibig sabihin nagmamanifest sa iyo ang Espiritu Santo. Kung mayroon kang kapayapaan, kagalakan, kabutihan, kung kumikilos ka ng mayroong kaamuan, yan ang bunga ng Santong Espiritu na dapat natin taglayin. At ang sabi doon sa binasa po natin kanina ng Scripture, huwag natin hayaan na malungkot ang Espiritu Santo. Huwag natin hayaan na siya ay mapighati. Sa paanong paraan na bibighati ang Santong Espiritu sa ating buhay kung tayo ay sinusunod natin yung ating sarili. Kung tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, sa pagkakamali, ang Espiritu Santo ay umiiyak. Bakit? Sapagkat ang Espiritu Santo ay mayroong damdamin. Di ba? Sabi niya, ang bunga ng Santong Espiritu ay kagalak. Ibig sabihin siya ay nagagalak din. At kapag tayo ay nagkakamali, siya ay nalulungkot din. Siya ay nangihina din.
Kaya kinakailangan mag-isip tayo ng mga bagay sa pananalangin natin. Humingi tayo ng karunungan na kung sa buhay natin ito na kung paano natin siya pararangalan. Ang sabi nga sa Biblia, ano man ang iyong ginagawa, kumakain ka man o umiinom, gawin mo ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapatid, ang Diyos ba ay nalulugod, naluluwalhati sa buhay mo? Ito po yung masarap pag-nilay-nilayan ngayong bagong taon. Ngayong bagong taon na dumating na ito, na ipinagkalog sa akin ng Diyos, na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos, magagawa ko ba na ang aking buhay ay maging kalugod-lugod sa Kanya? Opo. Masabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 13, magagawa ko ang lahat ng bagay kay Kristo Jesus na siyang nagpapalakas sa akin. Kung si Kristo ay nasa atin, ang kalakasan ay nasa atin, at magagawa natin ang mga bagay na ipinagagawa niya. Ang kinakailangan lamang marunong tayong tumawag sa Kanya. Luke 1:37, with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos, sa taong nananalig. Sapagkat ang sabi nga po sa Mark chapter 11 verse 23, na kung sasabihin mo sa bundok na ito, na may pananampalataya ka, bundok, umalis ka dyan, aalis yan. Bakit sinabi mo ito ng mayroong pananampalataya? Kaya napakahalaga ng mayroong pananampalataya. Palaguin natin ang ating pananampalataya, sapagkat kung tayo ay lumalago sa pananampalataya, ang Diyos ay nalulugod sa atin. Ang Diyos ay naluluwalhati sa atin. Sabi nga po doon sa Hebrew chapter 11 verse 6, na hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, sapagkat siya ang magbibigay ng timpala saan? Sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung gusto po natin tayo patuloy na maranasan natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay, patuloy tayo manalig sa Kanya. At ang Diyos, ang sabi ko sa isang awitin, ang Diyos ay sinapit lamang ang dasal. Jeremiah chapter 33 verse 2, tumawag ka at ako'y tutugon at maranasan mo ang mga dakilang bagay. Pero sa pagtawag natin ay mayroong hadlang. Ang hadlang ay ang kasalanan. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not listen. Kung mayroong kasalanan na nakakubli sa ating puso, hindi tayo pakikinggan ng ating Diyos. Kaya napakahalaga, sa tuwing lalapit tayo sa Kanyang presensya, tayo ay magnilay-nilay at humingi tayo ng kapatawaran sa mga nagawa nating bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Kanya. Sumunod, ang sabi nito, inalis ang masama, pinalitan ng mabuti. Dati nagmumura ka, ngayon nagsasabi ka na ng totoo. Dati liko-liko ang iyong ginagawa, ngayon ikaw ay lumalakad na sa matuwid na landas, sapagkat ikaw ay alipin na, hindi ng iyong sarili. Ikaw ay alipin na, kaibigan na ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ba? At ito po ang mensahe ngayong umaga, nawa sa bagong taong ito pong mensahe ito ang maging gabay po natin. Una sa lahat, magkaroon tayo ng bagong pag-iisip, bagong diwa at bagong pangarap. Imbitahan kung hindi pa po natin tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo, imbitahan natin siya sa ating buhay, na siya ang maghari sa atin. Sapagkat sabi nga po, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang dati niyang pagkatao ay lumipas na. Praise God, tayo po lahat ay tumayo. Umawit po tayo ng isang